Another day, another blessing. Ito nga pala yung araw na pinagupitan ko yung panganay ko na si Mark Nathaniel. Ang request niya kasi, kailangan bago sa birthday niya ay mapagupitan ko siya para maayos nga daw yung buhok niya. At dahil nainip na ang batang makulit, lumabas nga muna kami niyan. Kasi naiinitan pa din siya. Kahit naman may aircon, siguro dahil mahina pa siguro yung pagkakabukas ng aircon nila. Pero okay lang yun. Mapresko naman dito sa labas. At ayan, nakauwi na nga kami. Maliligo na nga siya nung oras na yan. Tuwang-tuwa ang panganay dahil nasunod na ang gusto niyang gupit. Hindi ko nga maintindihan kung anong klaseng gupit yun. Pero bahala siya sa trip niya. Yan ang gusto niya eh. Pinagbigyan ko na lang kasi birthday boy naman. At sabi ko, dapat sa pasukan hindi na ganyan yung buhok niya. Kasi bawal yung ganyan kahaba pa din. At ito na nga pala yung after ng birthday niya, ay may pahabol na regalo ang tita Ros niya. Galing nga pala yan sa Laguna, pinalalamog na lang. Thank you nga pala, ate, sa pag-alala sa birthday ni Mark Nathaniel. Dahil nabigyan mo pa siya ng bagong damit. Yan na nga ang gusto niya ngayon. Ayaw niya na ng ibang regalo. Dahil mahilig na rin siya magpinorma. Palibasa, binata na. At ayan, ang tagal-tagal nga niyang nabuksan yan. Ewan ko ba dito, hindi sanay magbukas ng regalo. Pero, nung nakita niya na yung loob, tuwang-tuwa na nga siya niyan. Kasi, nagustuhan niya yung design at saka yung kulay. Babagay nga daw sa mga suot niya na pangbaba na ibinigay ng lola niya. At dahil nga pala araw ngayon ng linggo, ayan, nagsimba muna kaming tatlo. Hindi nga nakasama dyan yung padre di pamilya namin yan. Kasi kailangan niya ring bumawi sa araw na hindi siya nakapagbiyahe. Dahil galing nga kami sa gastusan. At sinubukan na nga niyang suotin ang ibinigay sa kanyang damit. Na bagay nga sa kanya. Maya-maya nga pagdating namin ay sakto naman na umulan. Buti na lang talaga hindi kami naabutan habang papunta pa lang sa simbahan. Kasi ang hirap ng naulan at may kasama pang maliit na bata tapos nakapayong pa. Meron naman sanang sidecar pero nakakapanghinayang pa din kasi napakalapit lang naman ang simbahan sa amin. At pagkatapos nga noon, nagutom naman itong batang makulit na to. Kaya binigyan ko siya ng Marie. Hindi ko nga alam bakit hindi niya nagustuhan ito. Natikman niya lang pero hindi talaga siya nahiligan. Hindi katulad nung kinakain niya na Whopper at saka yung cheesecake. Yun nga pala yung hilig niyang kainin. Ewan ko ba, siguro walang lasa itong Marie. Kaya hindi niya nagustuhan. Pero thank you pa rin po sa nagbigay. Dahil meron pa rin siyang makakain at mangangata. Ganyan lang pala yung katawan niyan, payat. Pero matakaw pa rin yan. Hindi kasi yan nakain ng sobra-sobra. Pero mayat-maya naman ang kain niya. Makakita nga lang niya ng kanin sa lamesa. Ay, siguradong kakainin niya yan. Parang matanda na nga kumain kasi kinakamay pa niya. Hindi ko na namamalayan, ang dami niya na palang nakakain. Para sa akin, di bali ng payat, wag lang sakitin. Yun lang. God bless!